Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Programang fuel subsidy para sa mga driver at operator ng pampasaherong sasakyan, pinalawak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pilipinas nasa posisyon para isulong ang bahagina ng krudo sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN ayon kay Senador Francis Escudero. Mga ahensya sa Western Visayas, pinaigting ang kampanya laban sa mga financial crime. Ako si John Dalistan para sa PNE Headlines. Palalawakin ng gobyerno ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampasaherong sasakyan sa buong bansa. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga operator ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw. Bawat bus unit ay makakatanggap ng 10,000 piso pang paggasolina. Ayon sa Pangulo, hindi lang mga bus operator sa Metro Manila kundi lahat ng PUB operator sa buong bansa ay makakatanggap ng ayuda. Bahagi ito ng pagsusumikap na alalayan ang mga tsuper at commuter sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa krisis sa Middle East. Bukod dito, sinabi ni Marcos na pinag-aaralan ang pamamahagi ng fuel subsidy gamit ang digital payment para mapabilis at mapadali ang proseso. Nananawagan naman ang Pangulo sa mga transport operator at driver na makiisa at pagaanin ang pagpapatupad sa programang fuel subsidy. Umaasa si Senador Francis Escudero na maisusulong ng Pilipinas bilang chair ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN ang pagbuo ng mekanismo ng pagbibigayan ng krudo sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Nananawagan si Escudero sa administrasyon na isulong ang pagkumpleto sa ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA. Layunin ng kasunduan na ito na hayaan ng bawat miyembro na magbahagi ng petrolyo sa mga kapitbahay nitong kulang ng tinatayang 10% ang kinakailangang krudo. Ayon kay Escudero, makakatulong ang APSA para matiyak ang seguridad sa enerhiya sa ASEAN sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Mapipigilan din ito ang pagkaantala ng mga ekonomiya at mapapanatili ang katatagan sa gitna ng krisis. Malaki naman ang maitutulong ng mga miyembro ng ASEAN na nakakapag-produce ng langis tulad ng Brunei Darussalam, Indonesia at Malaysia para matiyak na may mahihinga ng krudo sa oras ng pangangailangan. Paniwala rin ni Escudero, may papakita ng ASEAN sa ilalim ng Pilipinas ang pagkakaisa ng rehiyon. Bumuo ang mga otoridad sa Western Visayas ng Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Task Force bilang bahagi ng pagpapaigting ng kampanya nito laban sa mga financial crime. Sa isang pahayag, sinabi ng Police Regional Office Western Visayas na inaasahang pagtutuunan ng pansin ng task force ang mga intelligence-driven operation, financial investigations at ang paglilitis sa mga luwabag sa batas. Palalakasin din ng grupo ang interagency coordination, intelligence sharing at case build-up at ang mga operasyon laban sa mga individual at grupo na sangkot sa money laundering at terrorism financing. Binubuo ito ng representante mula sa DOJ Office of the Regional Prosecutor, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak ng PRO Western Visayas na sa pamamagitan ng inisyatibo ay mananatiling mapagmasid at resilient ang rehiyon laban sa banta na maaaring pagsamantalahan ang sistema ng pananalapi.
At sa balitang pangkalakalan, nangako ang Malacanang na mas pabibilisin ang pag-unlad ng semiconductor at electronics or S&E sector sa Pilipinas. Sa ginanap na meeting kasama ang Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council nito lang Lunes, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na pursigido ang pamahalaan para magpatupad ng isang roadmap para palawakin ang S&E industry. Malaki aniya ang ginagampanang papel ng sektor sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa kung saan nagdadala ito ng 3 trillion peso na taunang kita. Binigyan din ni Recto na ang pagmamaximize sa potensyal ng S&E industry ay direktang magbibigay ng trabaho sa 3 milyong Pilipino at magdadala ng 3/5 na kontribusyon sa total export ng bansa. Tiniyak din niya ang progreso na gagawing roadmap ay babantayan, may malinaw na timeline, tukoy ang responsibilidad at may koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, personal na ininspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang isang pinaghihinalaang Ghost Farm to Market Road project sa Barangay Lower Binogsakan sa bayan ng Ginubatan, Albay. Mapapagaan sana ng 1 kilometrong haba at 5 metrong lapad na kalsada ang transportasyon at mapababa ang post-harvest losses ng mga magsasaka sa lugar. Base sa initial validation ng Internal Audit Service ng DA noong November, natuklasang hindi na ipatupad ang proyekto sa inaprubahang lugar. Ayon kay Laurel, sinabi sa kanila ng auditors na inilipat ang nasabing proyekto dahil sa isang request ng dating district representative noong April 2021 dahil sa usapin ng pangkalikasan at right of way. Dagdag pa ng kalihim, itinuro ng mga tauhan ng DPWH at ng Regional Agricultural Engineering Division sa mga auditor ang pinaglipatan ng 2021 FMR project. Ang nasabing lugar ay may nakalagay na road marker na 2019 FMR na madalas tumutukoy sa taon na natapos ang isang proyekto na nagresulta ng pagdududa sa timeline at authenticity nito. Patuloy pa rin ang ahensya sa pag-iimbestiga sa mga dokumento upang malaman kung sino ang dapat managot at maiwasan muling maulit pa ang ganitong anomalya. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.